niyo po, ayon po to kay Attorney Topacio. Basahin lang natin. Former DPWH Rogelio Singson has for the first time in public revealed that the government has had another public works budget. Hindi po natin alam to. Ang tawag po rito, the Convergence and Special Support Program o CSSP, totaling 1.1 trillion from 2022 to 2024. Okay, this is as corrupt as flood control project. The cover-up is the same but has not yet been exposed. Hindi pa po to na-expose. Singson said this category became another major scam involving anomalous ghost project. So ano po tong mga, yung flood control, yun po yung sa flood control lang eh. Dito po papasok, ano po tong mga anomalous ghost project na to, dito po papasok yung iba't iba pang proyekto bukod sa flood control. Kala ko naman, nasa regular lang po yun na programa, kaya sabi ko nga kay Tulfo, kay Erwin Tulfo, ayaw mo mag-imbestiga sa flood control dahil hinawakan na yan ng ano, mag-imbestiga ka sa ibang pagnanakaw. Kasi hindi lang naman flood control, may corruption eh. Yan lang ang pinakamalaki. 'Di ba sabi natin? Bilang Blue Ribbon Chairman, ang dami pang corruption eh. Ito po, nalantad na. Yung iba pa pong paggawain na pinakare of sa DPWH. Bakit po DPWH? Sanay na yung mga tao dyan eh. Yung mga district engineer dyan, basta lahat ng paggawain. Alam na nila yung mga bidding, alam na nila. So, ito po yung mga pinaggagawa. Labas sa flood control. Mga paggawain labas sa flood control. Oh. Ngayon, dapat ito, malantad to dahil trillion din pala ang binudget dito. Hindi lang po pala, kaya tayo, ang laki-laki po, lugi pa tayo dito sa pag-imbestiga natin sa impeachment ni BP Sara, pero kinakalimutan natin to eh. Dapat singilin talaga rin natin pati yung mga kalaban ng mga Duterte dahil nililito nyo yung tao. Si BP Sara lang ang gusto nyong imbestigahan, samantalang trillion pa tong hindi namin natutuklasan. Ano po ba tong convergence na to? Ito po, sa ilang paliwanag. The Convergence and Special Support Program is a regular, long-standing umbrella program under the Department of Public Works and Highways in the Philippines. It funds multi-sectoral and joint infrastructure projects across the country, running from over a decade and appearing explicitly in national budgets like the General Appropriation Acts. So ano-ano po to yung mga key features nito? Interagency collaboration combines resources and planning with other government departments such as tourism or trade to build infrastructure like access roads and public facilities. So, hindi po to regular budget na pampagawa ng mga tulay at ng mga highway. Kung hindi, yung pakikipag-ugnayan po sa ibang departamento, halimbawa po yung tourism, kinakailangan po nila na maganda po yung daanan po papunta ng Boracay, etc. Basic infrastructure, finances, local projects include multipurpose buildings, school stages, and community facilities. O dito po pala papasok yung mga pinagawa ni Chua na mga multipurpose building, yung mga barangay hall, no? Na pinatastas ni Yorme. O. Wala po nag-iimbestiga, di ba? Erwin Tulfo. Alam po natin na may palpak po dyan kasi ipapag-ibaba yan ng mayor kung maayos yan. Milyon-milyon po yan. Simulan nyo po ron yung pinatastas kay Chua. Yung pinatastas ni Yorme. Trillion po ang budget pala dyan sa buong Pilipinas. Kaya pala, laging may project of congressman, panay multipurpose, panay barangay hall. Nagsigandahan na po yung barangay hall natin. Halos lahat po ng mga court
Nabubungan na po lahat ng court ng Pilipinas. Wala. Lahat ng basketball court, covered court na eh. Hindi na po naaarawan ngayon yung mga naglalaro. Yan pala yun. Trillion ng budget. Oh. Ngayon, bakit po listed officially as regular program alongside asset preservation and bridge programs? Bakit po ito sinasabi na puno din ng korupsyon? Ito po. Paliwanag po natin na maigi. Sinasabing ang Convergence and Special Support Program ay madaling maging ugat ng korupsyon dahil sa isyong binubunyag ng mga mambabatas, investigador at dating opisyal ng pamahalaan. Ito po. Narito ang pangunahing dahilan kung bakit ito nababatikos at kasalukuyang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Si Singson po, sabi po ni Singson, bilyong-bilyong halaga ng proyekto sa ilalim ng CSSP ang nakakapasok sa pambansang budget ng walang kaukulang engineering at technical studies. Detalyadong mga detalye o mga specification at tamang pagtatantya sa unit o gastos. Dahil walang matibay na batayan, hindi sumusunod sa master plan ng DPWH, nagiging madali ang pagmamanipula sa mga presyo ng proyekto. So, kada may susulpot po na project ni congressman ganun na mga covered court, yan po yan, multipurpose. Multipurpose na mga covered court, multipurpose na mga barangay hall. Yan po yan. Trillion pala budget niyan. Bakit hindi mo imbestigahan, Erwin Tulfo? Total, nariyan ka na rin lang. Ikalawa, bakit? So, ang sinasabi ni Singson, walang mga plano tong mga to. No? Nagsulputan na lang. Napakarami. Hindi po malinaw kung magkano yung gastos bawat isang unit. Kung magkano po yung pwedeng gastusin. Ikalawa, yung paglobo ng budget o insertion. Dito na po papasok yung mga insertion ng ating mga mambubutas. Ito po ay ayon kay Lacson. Halimbawa po nito, nagbigay siya ng halimbawa, 2024. Ang budget po sa NEP ay 174 billion lamang. So yung mga tinatawag na insertion, hindi lang po yan sa flood control. Meron din pong mga insertion dito sa CSSP. Yan nga yung mga barangay hall, multipurpose covered court, etc. etc. Halimbawa po ni Lacson, yung budget nito noong 2024, 174 billion lang. Nung lumabas po sa GAA, dahil sa dami po ng insertion, naging 410 billion. So mas mataas po ng 136%. Yung original na budget niya, naglagay sila ng mga insertion, hindi lang po na doble. Mahigit pa sa doble kasi 138%, ang doble 100% lang eh. Okay. Kaya ito po, ang dagdag sa pondong yan po yung tinatawag na congressional insertion. Kaya po kung ang insertion nyo, na yan yung mga nilantad din ni di ba? Yan yung sinasabi ni Anthony Taberna, na tahimik na rin ngayon, na insertion queen itong si Reysa Ontiveros dahil sa dami na insertion. Hindi po pala lahat ng insertion nila ay flood control lang. Marami silang insertion ng mga ibang pagawain. Diyan po papasok yan, yung congressional insertion. At pag may insertion, alam nyo na. Pwedeng pamugaran talaga yan kasi wala sa original budget eh. Bakit mas malaki pa yung naging budget nila? Kaya daw ito, aabot to ng trilyon mula 2022 hanggang 2024. Masyado lang nakapokus sa flood control kasi very obvious binabaha eh.
Ito po, hindi pala napag-usapan kasi walang nag-iimbestiga. Ito na yung pagkakataon mo, Erwin Tulfo. Imbestigahan mo to. Hindi to flood control. Ang isinuko mo lang, suko na kami sa'yo dahil talagang may usapan kayo ni Boying. Papaubaya mo kay Boying. Eto, wala kang Erwin Tulfo, wala kang iniimbestigahan ngayon. Bakit hindi mo to imbestigahan? Maaaring hindi to kasing sikat ng flood control kasi hindi nga namin alam kung saan ginastos tong mga to. Pero pag nag-imbestiga ka, malalaman namin sino yung mga nag-insertion dyan, magkano. Tsaka yan din po yung sinabi nitong Brave 18 nung binanatan po sila na sabi ni, may bumanat sa kanila nun na 800 billion yung pinamigay daw ng Brave 18 na mga maleta, 800 billion. Paano raw mangyayari yun na 800 billion? Ibig sabihin, wala na talagang naipatayo, panay ghost project na kasi 1 trillion lang mahigit yung yung flood control. Ito po yung paliwanag ng Brave 18 na hindi lang naman flood control ang corruption. Hindi lang naman flood control ang nakuna ng pera ng mga corrupt. Hindi lang naman flood control yung pinanggalingan ng maleta. O, eto na yun. Eto na yung sagot. Kung hindi lang flood control, ano pa ang pinagkunan? Erwin Tulfo, eto na, pagkakataon mo na. Nakailang araw na kayong araw sa trial. Ikaw ni isa. Buwat na nagsimula yung impeachment trial, ni isang araw na investigasyon, wala ka pa nagawa, Erwin Tulfo. Pagkakataon mo na to na magpakitang gilas ka naman. Kasi kung ayaw mo nang mag-imbestiga talaga, suko na nga kami. Hindi ka na mag-imbestiga sa flood control, tanggap na namin yan. Blue ribbon ka pa rin. Ikaw ang mag-iimbestiga sa lahat ng korupsyon sa gobyerno. Bakit ayaw mong mag-imbestiga kahit eto ng si SSSP na to? Ayaw mo sa flood control, dito ka na mag-imbestiga. Okay.